Samantala, formal nang tinanggap ni Pangulong Aquino ang bagong embahador ng China sa bansa sa kabila ng gusot sa pagitan ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Para sa detalye, balita mo kami, Elena Luna. Sa presentasyon kay Pangulong Aquino ng kanyang credentials, opisyal nang sinisimulan ni Zhao Jianhua ang kanyang trabaho bilang pangunahing diplomatic officer ng China sa Pilipinas. Ang seremonyang ito sa palasyo ang nagbibigay ng diplomatic status sa bagong ambassador ng China at nagkakaloob ng otoridad na maging tagapagsalita ng kanyang bansa. Dala rin ng seremonyang ito ang mahalagang papel ni Ambassador Zhao na maging tulay ng dalawang bansa sa gitna ng isyu sa agawan ng teritoryo West Philippine Sea. Formal siyang umupo sa pwesto mahigit isang linggo matapos maghain ng Pilipinas ng memorial laban sa China sa International Tribunal on the Law of the Sea. The atmosphere was very cordial during the 15 minutes that the President had conversed with the new ambassador, and that both sides agreed that the maritime dispute on the West Philippine Sea is not the totality of our relationship with our neighbor. And both sides reaffirmed our commitment to move forward with other facets of our relationships, particularly on trade, tourism, transnational crimes, among others. The President also extended our thanks to the Chinese side for their support for the Yolanda victims. And also, the President extended an invitation to attend the World Economic Forum in May, the one that we're hosting in May. Bago dumating sa Pilipinas nitong Pebrero, nagsilbi siyang China sa Liberia sa loob ng 2 taon at 7 buwan. Dumating din sa palasyo para sa presentation ng kanilang credentials ang mga ambasador ng ibang bansa. Kauna-unahang nagpakilala sa Pangulo ang ambasador ng India, na sinundan ng ambasador ng Oman at ambasador sa Pilipinas ng Turkey. Kasunod ng ambasador ng China sa presentation of credentials kay Pangulong Aquino, ang ambasador ng Indonesia at ambasador ng Germany. Ang mga ambasador na ito ay tinanggap ng Pangulo sa music room ng palasyo at pribadong kinausap ng punong ehekutibo sa study room ng Malacanang. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.